Hello guys. So as promised, magla-live ako. Tonight? Hindi na palang night. Madaling araw na. 12:03. So, hi everyone. Okay? Nasa pa tayo? 7 viewers so far. 12 na. Oh, first, Queen for the Vega. Yeah, you're the first commenter. Yun. So, hintayin muna natin na dumami yung mga viewers natin kasi mahaba-habang chismis ito. Mahaba-habang. Oh, ayan. Biglang nag-150 na, guys. Oh, 162 na. Okay. Hi, ito na. Sige, pagdating ng mga 500, magla-live na ako. But before I continue, can you please confirm, guys, if clear ba yung voice ko, if it's audible on your end? Kasi I forgot to bring my tripod, so nakasanda lang siya ngayon sa table. Okay, sandali. Excited I'm all. Thank you Lord sa live ni Sir Tio. Okay guys. Okay. Watching from Saudi Arabia, Tabuk, Jalia, Aulaya, Dikutan, Yvonne Marie Cabahis Arayata. Go sa Sir. Clear na clear, Sir. Okay. Thank you. O, nasa 450 na tayo. Bilis 500, make it 500. Oh, may nag-send ng stars. Si Ryan Serrano, shout out sa'yo. Okay guys, so while I'm talking here, while I'm bringing you the hottest chika that is not discussed yet by other people. So I will be the first one to break it online. So send stars, okay? Okay, loud and clear daw sabi ni Raquel and ni Queenie. Kendall, pa-stars po tayo guys. Hi Kendall. Hi guys. Okay, nasa 668 na tayo. Okay guys, ganito yon. Firstly, i-call out ko muna ang Sunstar because 'di ba the narrative that is being peddled by the mainstream media is that ang mga vloggers daw and bloggers are fake news peddlers. Pero it's very very funny because ang Sunstar mismo feature nila ako doon. Feature nila ako for something that is not that has nothing to do with the national issues. Yung typical chismis. So, basically, baka follower ko yung sa Sunstar writer nila. Kaso lang bobo Mga bobo sila and hindi sila marunong mag-angle ng news para pag-usapan sila, magkakaroon sila ng magandang engagement online or yung readership nila is mag-i-increase. So nakikita nyo naman, di ba? Yung pinost ko kanina, yung pinost ko about someone, Miss Tingog party list, it has nothing to do really with the national issues. Personal yun, ganun. Pero feature pa ng Sunstar. I know that there is an entertainment aspect sa mga news site, pero it doesn't justify them covering or featuring such post of mine. And tinawag pa nila akong self-proclaimed political commentator. I didn't even proclaim that I'm a political commentator. So you guys are a piece of shit, okay? Yung sa mga Sunstar dyan, mga walang hiya kayo. Kaya ganito, oh my God, shout out to Doc Miguel Baker. Thank you, Doc. Grabe maraming stars din yun Ibundakan ko ni Doc Baker, guys. Okay, thank you, Doc, for the 2,500 stars. Okay? Appreciated. Okay, ito na. So, nasa 988 viewers na tayo. Sige, I think it's the right time to speak about this. Okay, guys. In 2023, kinalaban ako ni Baby Gasol. Okay? Kinalaban ako ni Baby Gasol. Tinawag niya ako ng kung ano-ano. First, ang ginamit niyang attack against me is yung case ng kuya ko na matagal ko nang dinebunk. At pinakitaan ko pa kayo ng proof na dismiss yung mga cases filed against my brother. But then again, si Baby Gasol, ginamit niya against me. Tapos tinawag niya pa na
ako daw, the only reason why I'm able to travel in and out of the country, it's because I have a sugar bayot. Yun daw yung reason, guys. Meron akong sugar bayot. Okay, tinanggap ko yun. Hindi ako na-hurt actually because walang katiting na katotohanan about it. So, wala lang. I'm just enjoying my life despite all the negative criticism that Baby Gasol has thrown against me. Now, here's the thing. Aside sa mga chika na yan, sinasabi niya pa na nagnakaw daw ako ng towel, so petty na yung level of arguments niya na ginagamit against me. And during that time, guys, of course, patola ako Pumapatol talaga ako sa mga putang ina. Pumapatol ako sa mga pangit, pumapatol ako sa mga gasol, sa mga bonsai, ganyan-ganyan. And at that time, ang sinabi ko lang is, walang magtatagal na tao sa kanya because nga psycho siya, ganyan. Okay? So, guys, hindi ko alam kung sino yung pinag-uusapan natin dito. Pero tinatawag ko siyang Baby Gasol, okay? Ito si Baby Gasol, guys. After all the heartbreaks that she has gone through, she's been through, finally, nakakita na siya ng love of her life. Diba? Maganda yung story, guys, because it's about the love of her life. Tapos, nagpakasal, ganyan-ganyan. Tapos, happy-happy, pinapakita niya sa mga tao na maganda yung love life niya, na sinasabi niya pa na, sa Bisaya, sorry guys medyo nahirapan talaga ako mag-translate sa Tagalog. Pero in Bisaya, sinabi niya na kumpleto daw siya og kiyod. What's kiyod in Tagalog, guys? When you like that, that's kiyod in Bisaya. What is that in Tagalog ba? Complete daw siya ng bembangan, parang ganyan. So, yun na yun. So sabi ko, okay, wow, happy ako sa kanya because after all nga sa mga pangyayari sa buhay niya, 'di ba? Naging runaway bride 'yan 'di ba? Kasi supposedly si Baby Gasol, mapapangasawa niya sana daw ay isang afam, pero nag-runaway bride siya. Isa din 'yun sa reason bakit ito si Baby Gasol, guys, is nagkaroon siya ng US visa. It's actually yung hindi ako magaling when it comes to visa, pero yung pag may fiancé visa ata ang tawag doon. So, yun na nga, happy si Baby Gasol and she flexed that na ganyan na nagkaroon siya ng US visa because of her fiancé, ganyan. Pero guys, nag-stop lang yun sa fiancé, okay? Hindi nangyari yun. Ang nangyari, guys, is pinasok niya ang isang pamilya, ang ama ng isang pamilya. Kinain niya ang batuta ng isang mamang pulis. Yes, guys, that's super true. And isa yun sa reason na, kasi nakausap ko yung original wife. So, tinulungan namin na, okay, ito yung gawin mo, hanap ka ng lawyer. If you cannot afford, go to a PAO lawyer, kumuha ka dun. And isa yun sa reason, bakit nagka-pearly shell, ganyan. Nagka-pearly shell siya, guys, kasi nga, pearly shell, guys, it's a parang coin, anong tawag dyan? Jargon yan sa gay language na pag na pearly shell, yung parang nakaposas ka, naka-pearly shell ka, nakaposas ka, and yun. So, nakasuhan siya ng psychological violence. So, under VAUSI na yan, okay? Yun. So, yun na. Sabi ko, okay. So, karma is digital. So, after all the paninira against me, so ang karma nag-ricochet, nag-bounce back sa kanya. So, siya yung nagka-mugshot, di ba? Ako, sinasabi ko, baka one of these days magkaka-mugshot ako. Pero guys, it's not about, psychological violence. It's not about concubinage or adultery, mga ganyan. Wala akong issues na mga ganyan. So, yun na yun. Okay? Okay. After that, because nga, gusto niya talagang pasukin. Kasi gusto niya maging powerful Pumunta yan siya, guys, sa Zamboanga. Somewhere in Zamboanga, na kung saan may camp doon. Tapos, may nakabimbangan ata siyang doon, sundalo. Tapos, hindi siya pinapapasok sa camp. So, inaway niya ang commander ata ng troop doon. Inaway niya. Tapos, tinawag niyang trapo. Kasi before niya daw nakilala yung anong tawag dyan? Before niya nakilala yung sundalo daw, the way daw siya magdamit is parang
Parang trapo nga. You know, yagit in Bisaya. I don't know what's it called, what it's called in Tagalog ha, yung yagit in Bisaya, ganyan. So, ang nangyari, yun na. From yagit daw, binihisan daw ni Baby Gasol, ganyan. Pinagwapo niya daw, ganyan. Pero, bigla siyang iniwan. Bakit bigla siyang iniwan? Dahil saltik. Kung ano-ano lang yung ginagawa niya sa sundalo. Para siyang tarsier ba na nakaganyan sa sundalo. merese. Ganyan. Para siyang tarsier, guys, na liso na mag-Tagalog, guys. Ay, putang ina. Mura siyang nakakuan ba? Mura siyang tarsier nga nakakumbayot atong sundalo. Bisag asa mo adto. Kumbayot. Another term ha. O, i-translate nyo yan in Tagalog. If you guys know what's the translation of kumbayot in Tagalog. So yan yun, nagakumbayot siya doon sa So nagalit yung commander ng troop ng mga sundalo na yon. So kaya nga hindi na siya pinapapasok sa camp at siniraan niya ang sundalo. So okay na. And again guys, despite all the negative things na nangyari sa buhay niya, nagkaroon siya ng love life. Ay, dito na, 'di ba? Ang ganda ng love life. Guys, ang love life na ito guys is yung lalaki guys is siya, pilot ng niyog. Sa Bisaya pa guys, mananggete. Kung saan na pag-pronounce, ingana. So guys, pilot ng niyog yung lalaki. So yan yung PRPRA, pilot ng niyog. So kami naman, of course, tayo responsible chismosa. Hindi tayo katulad ng Sunstar na nagfi-feature lang ng mga tao na wala namang pakialam sa news site nila na walang engagements and readers. Ganyan. So ang nangyari, nag-background check kami. So nakita namin niya, okay, pala talaga, may pinag-aralan, maganda yung background. So hindi lang namin masyadong naipasok yung family tree ng lalaki kasi hindi masyadong hindi masyadong parang famous yung bloodline niya. Pero ito yon. Nagpakasal. So sabi ko, oh my God! Talaga talaga. Sabi ko, wow! Thank you at nagpakasal. And thank you dahil despite all nga sa mga heartbreaks niya in the past, may pilotong mananggete na nabighani sa kanya at pinakasalan siya. At itong mananggete na lang ha. At itong mananggete na ito guys, responsible. Kasi si Baby Gasol, meron na siyang trophy from other people na hindi natin alam talaga kung sino yung totoong ama, okay? So, ang nangyari, nagpapaka-ama siya. He acted as a real father of the kid of Baby Gasol. So, okay na yun. Maganda na guys. Of course, ano kasi yan si Baby Gasol, parang nag-flip-flex ba lahat na lang nangyayari sa buhay niya, flex niya, pati yung Louis Vuitton na naka-ziplock na LV ba yun? Yung LV na shoes na naka-cellophane, finiflex niya. So, wala na. Parang sabi ko, lahat na lang talaga ng bagay finiflex ng babaeng to. Of course, yung love life nila, kahit nasa swimming pool, guys, naglamutakay. Okay, translate that in Tagalog. Naglamutakay sila, guys. I love you, love eh, ana. Ganyan yung ganyan yung galawan niya at that time. So sabi ko, wow! Ang sarap ng love life. Until pumasok yung 2024 guys after the Independence Day ng 2024. So Independence Day kailan? June 12. So after 12 days after the Independence Day, may nangyari guys. Oh my God, ito na yung nangyari. Si Mananggete guys, binugbog ni Baby Gasol. Bush! Kaya guys, si Mananggete nagkaroon siya ng multiple abrasions sa left temporal lobe niya. Tama ba ako? Left. Oo nga, ito nga, left temporal lobe. Pag sinasabi kasi nating abrasion guys, meaning may mga scratches, may mga bruises, may mga ganyan. And that's because of yung parang super rough yung friction na nangyari dito guys. Naavog-vog na
Si Mananggete, guys, na avog-vog Verna siya. Bugs, ginan niya ni Gasol, guys. Pumutok yung Gasol, nagalit. So, binugbog niya dito, nagka-multiple abrasion. Kawawa naman si Mananggete. And after that, of course, pumunta, nagpa-medical legal. Hindi lang multiple abrasion ang nakita niya dito sa left temporal lobe niya. Ang isa dun, guys, nag-take note kasi ako because ayaw kong ma-fake news eh. Soft tissue contusion? Tama ba? Sa mga doctors dyan, tama ba yung pag-pronounce ko? Contusion sa zygomatic area sa left side, same here. So pag sinasabi natin contusion, it's a bruise by blunt or trauma. So grabe siguro yung avog-vog Verna, guys, pagkaganyan. So sabi ko, si Baby Gasol talaga, guys. Si Baby Gasol kasi, para siyang bonsai, maliit lang siya ba? Pero pag mag-abog-bog ba na siya, pag mag-abog-bog ba na siya, guys, matindi. Talo niya pa si Torre, guys, sa boxing. Bugs, ganyan talaga siya. And yon, yung zygomatic area sa cheekbone dito. So dito yung mga multiple abrasion, dito yung mga guys, contusion sa zygomatic area sa may cheekbone niya. Naabog-vog bana doon, guys, naabog-bog yung bana niya. Tapos of course, hindi mapakali. Di ba sinabi ko kanina nagpa-medical legal. Hindi lang yan ang nakita ng doktor. Nakita pa ng doktor na may nail scratch sa left forearm niya, guys. So dito. So ginanyan siya. So para siyang guys, para siyang kata. Ganyan siya. Si Gasol, guys, nagiging lion, nagiging tiger, nagiging cat. So iba-iba lumabas na yung mga claws niya dito, yung mga niya lumabas na. Tapos ginanyan niya, kinauras bana na, guys. Kanina abugbog bana, ngayon kinauras bana. What's kauras in Tagalog? Correct daw, sabi ni Doc Miguel na yung zygomatic area is a cheekbone daw. So tama ang pagkakaintindi ko. Nag-research ako eh. Tapos tiningnan ko talaga yung medical legal. So ayun na. So first, guys, multiple abrasion dito sa left temporal lobe niya. Tapos yung soft tissue contusion sa zygomatic area. Dito lahat sa left side. So kung left side, so ang malakas talaga, guys, kay Baby Gasol yung right side niya, di ba? Ay, tama ba ako? Kung left. Correct. So pag binugbog kita, mas malakas yung sa right side ko, parang mas malakas yung sa right side ko kaya dito sa left. So si Mananggete, si piloto ng lubi, naging siya, holy moly, sabi niya, ang sakit. Anong ginawa, guys? Kumuha ng baril si Avog-vog Verna. Tinutukan niya ng baril. Of course, guys, loaded yung baril. So natakot, ang sinabi na lang ng Mananggete, guys, okay, if that will make you happy, then kill me. Natauhan si Baby Gasol. Pero guys, because nga may Celtic na siya ba, hindi niya na alam yung ginagawa niya. Hindi niya talaga kaya makita na isettle na lang ang everything privately. So, ang ginawa niya, guys, binugbog niya hepatoma. Doc Miguel, if you are still watching, hepatoma is somewhere in the back, di ba? Tama ba ako? Hematoma. Oo nga, sa back nga. So, sa back, guys, may mga small lacerated area ng wound. Kung lacerated, di ba, cut, ganyan. Because, guys, kung nakikita nyo, yung mga nails, nagpapa-nails kasi yan siya sa isang spa. Giganyan-ganyan niya ang likod ng guys, ng Mananggete, yung bana niya, yung asawa niya. Ganyan niya. So, na-scratch niya lahat doon. So yun, hindi napigilan ng lalaki, hindi napigilan ng asawa. Nagsumbong. So, guys, pagsumbong niya, tinakot siya. And of course, what's giilob ba in Tagalog, guys? Parang hindi niya, giilob niya tanan, giilob niya lahat. Giilob niya lahat ba? Kanang, kasi tawag hindi siya nag-react despite the abuse na ginawa ni Baby Gasol. Hindi siya anong tawag diyan?
Hindi siya nagsumbong talaga sa mga pulis. Kung hindi, ano lang siya. Hematoma is blood clot pala. Tama. Hindi siya nagsumbong sa mga pulis. So, yun na. Pero, yeah, to cut the long story short, ang ginawa ng lalaki is lumayas. Noong lumayas ang lalaki, iba ang narrative ni Baby Gasol. Ang sinabi niya, mahilig daw sa sugal, ninakawan daw siya, ganyan. And none of that is true. Walang katotohanan yan lahat. So ito pala talaga si Baby Gasol, tinitwist niya yung narrative para makuha niya yung sympathy ng mga tao. And isa pa dyan, during last election, pupunta siya sa isang kaharian. So ang pinuntahan niya, ang lungsod ng Wawaw. Kinimkim pala kinimkim lahat ng lalaki. Thank you guys sa mga translation, nahirapan talaga ako. So pumunta siya sa kaharian ng Wawaw. Doon sa Wawaw, bayad pala siya. So umabot daw ng 7 digits ang bayad sa kanya. 7 ba? Yes. 7 digits ang bayad sa kanya. Sino ang nagbayad? Kalaban ng isang makapangyarihang pamilya dito sa lungsod ng Wawaw. And, binabayaran din siya ni Dambuhalang Sanggol. May 50,000 siya, at least 50,000 per month siya. May 5 digits siya monthly. Kaya pala guys, bumaliktad. At inaway niya ang pamilyang Duterte. Ito kasing pamilyang Duterte, to be honest with you guys, hindi sila nagbabayad. If you show your support sa kanila, appreciated yan nila lahat. Pero hindi yan sila nagpapalabas ng pera para bayaran ka. So kaya, hindi na sinusupport ni Baby Gasol ang pamilyang Duterte. Bumaliktad siya. Nagpapabayad na siya kay Dambuhalang Sanggol. Yun. And isa pa guys, ito pa. Tinatawag niyang bakla si Mananggete, si piloto ng Lubi. Si piloto ng Niyog. Tinatawag niyang bakla. Guys, nag-confess si piloto. Gina-SPG niya pala si Baby Gasol na kung saan sarap at lasap na lasap daw ni Baby Gasol bawat hagod at bawat kiyod. Pero ngayon guys, sinisiraan niya na. Tinatawag niya ng bakla. And ito pa pala ha, di ba recently, nagpo-post pa siya ng mga happy moments niya, delusion lang pala yun. Because ito siya, nag-i-expect pa pala siya na magkabalikan sila. Pero ang guy, ayaw niya na. Sinabi niya, ayoko nang maabugbog Berna. Ayoko nang maging abugbog Bana. Ayoko nang magkaroon ng multiple abrasion, hematoma, and everything. Nail scratches sa back ko. And mga anong tawag dyan? Mga small lacerated wounds. Ayoko nang magkaroon ng ganyan. Na-trauma na si piloto. Kaya iniwan siya for a month. So pag i-stalk ninyo yan siya sa kanyang social media ngayon, makikita ninyo guys na nagdradrama. Tapos pinapamukha niya na walang value ang lalaki sa kanya when in fact, kahit maliit yung bunganga niya guys, kinakain niya pala lahat. Ganyan talaga siya guys. Parang vacuum pala yung mouth niya. So, di ba? So, ano ba ang moral lesson? Of course, may moral lesson tayo dito. Ang moral lesson po dito is, huwag kayong mag-asawa ng baliw. Sa mga lalaki dyan, huwag kayong mag-asawa ng baliw. Dahil kahit anong gawin ninyo, ito-twist nila yung narrative para sa advantage nila, and they would show people na kayo yung mali.
So kahit kayo pa yung abusive, kahit sila pa yung abusive, magpapa-victim yan sila. Hihingi ng sympathy sa mga tao. Pangalawang moral lesson. Iwasan ninyo ang may negative experience na sa paninira ng ibang pamilya. Because once a home wrecker, always a home wrecker. Wag. And ang pangatlong lesson dito is, wag maniwala kung ano-ano yung sinasabi niya online. Because all of those are delusions lang pala. Nag-hallucinate pala yan siya. Alam mo ba, may nagsabi na gumaganyan daw siya, yung parang she's counting the strands of her hair daw. Ganyan. Tapos nakatulala lang sa wall. Nakatingin. Diba guys? Nakakaloka ang mga revelations na ito. And isa pa, tao ito ni Dambuhalang Sanggol. Kaya pala, sobrang abusive and sobrang bully niya because someone is backing her up. May tatakbuhan pala siya. And, sandali lang may nag-comment ka, juicy ba sa friendship? Yes, juicy masyado, Prince. And, ginagamit siya ngayon ng mga politiko upang i-atake ang ibang politiko. And yung pinaka-recent na mugshot niya, guys, is dahil she maligned the reputation of a certain political family sa isang island. At nakita doon na libelous lahat ng mga sinasabi niya. Kung libelous, meaning to say, malicious. So yan ang story ni Baby Gasol. Ang daming invested, akala nyo talaga bongga, no? Pero, bongga talaga, guys. Dahil ito pa, kung hindi nyo pa alam, si Baby Gasol pala ay nag-apply ng Japan visa. Pag-apply niya ng Japan visa, guys, na-decline. Kasi, nag-travel and tours. Nag-travel and tours. Of course, yung travel and tours, guys, sila na yung sa itinerary and everything. Sila na yung magpa-process ng mga documents mo. But you have to provide the documents. Ito yun. Ang nangyari, hinanapan siya ng financial statement or SOA, Statement of Account. Wala siyang naipakita, guys. So si Baby Gasol nanghiram ng pera para malagyan ang bank niya. Isang ano lang doon nilagay. And hindi nag-reflect. So, she blamed the bank. Na ang reason daw why her visa got denied, it's because the bank failed to deposit the amount that was sent to her or that she deposited at that time. Hindi pala totoo. Nanghiram lang pala siya, guys. Nanghiram para malagyan yung bank niya. Para may financial statement na maipakita. Pero at that time, wala talaga siyang maipakita. Ang sinabi niya lang, pwede ba daw may guarantee letter lang daw siya from Dambuhalang Sanggol. Imagine, kukuha ka ng visa, pupunta ka sa embassy ng ibang country, ganyan. Tapos, gusto mo lang ng guarantee letter from Dambuhalang Sanggol. Hindi tinanggap. Dinecline yung Japan visa niya. O diba? Amazing yung revelation. And hindi ako ang nag-reveal nito. Nakausap ko yung tao na nakakasalimuha niya everyday. May mga screenshots sa conversation. May copy ako sa medical legal. May copy ako sa mukha, guys, na dito talaga, guys, o naabog-bog na talaga. Ganyan. Ganyan ka-abusive si Baby Gasol.
Yes. And isa pa guys, kapag kasi for example, naglagay ka lang ng big amount sa bank because for the sake of getting or obtaining a visa guys, hindi magre-reflect ang ADB niyan. So dapat there should be bank transactions, may statement of accounts kasi nga doon nila kukunin yung average daily balance mo. Paano yan magka-average daily balance guys? Na hindi pala bank like a real bank yung niya, lang pala, parang online lang ba? Anong tawag dyan? Parang online account lang, online bank lang yung niya. So, doon nagka-problema. So guys, ganito yon. Ako yung sinisiraan everyday. Ako yung ako yung ginagamit nila para magkakaroon sila ng engagement. So sinisiraan nila ako. Imagine grabe yung paninira. Nagnakaw ako ng towel, ano pa ba? May sugar bayot ako. Yan na yun. Yung mga damit ko daw puro hiram, branded nga daw pero puro hiram. Yan, ganyang level na paninira yung naririnig ko. Isa pa hindi daw ako tumutulong sa family, pangit daw yung bahay namin because guys, alam nyo naman na from Bukid kami, so hindi talaga, admitted ko talaga, hindi maganda ang bahay ng mga kapatid ko. Wala kaming bahay as a family kasi nga, wala na, separated na yung parents ko, binenta na yung original bahay namin. Yun. Wala kaming bahay. So, ang ginagamit nila ngayon is pangit yung bahay namin, mga ganyan. Yan yung ina-atake nila sa akin. Pero guys, karma is real pala talaga. And God has His own way of exposing the wrongdoings of the people. Imagine, tumahimik lang ako, pero eventually, nagkakatotoo yung lahat ng pinagsasabi ko. Unang-una, pinagtulungan nila ako May kaibigan yan siyang CEO ng isang beauty product before. So, when I was talking about her, when I was defending myself against the, the negative, mga negative things, derogatory remarks that she did to me, may tumulong na CEO sa kanya. Nag-back up. Anong sinabi ko lang? One of these days, kayo na naman ang magkakaaway ni CEO. And hindi ako nagkamali, guys. Yung CEO na naging naging kakampi niya sa pag-away sa akin, nag-away sila after a month. And yung CEO na yun, siya ang nag-reveal na ang laman pala ng bank ni Baby Gasol ay only 1,700, 1,700, 188, parang something like that, 1,4, yung isang bank is 1,4. And, di ba sinasabi niya guys na yung mga pera daw nila is nasa banyo na ginagawang tissue? Delusion pala. Delusion lang pala. Dilulo pala. Oh my God. So, doon ko na-realize na hindi pala totoo lahat ng pinagsasabi niya. And yes. So, balikan ko na yung Sunstar. Okay ha? Ito naman Sunstar. Actually, you're a news site. You're a news network. So, people expect you to be impartial, to be fair and everything. And they expect you to cover things that really matter in the country, like the national issues, corruptions, killings, ganyan. But you guys are your attention is not really focused on those matters. Just tonight, you featured me. You featured me for saying something about someone who is really a part of the Tingog Party List. Why? Ang owner ba ng Tingog Party List is funder ninyo? Bakit nyo bigla akong finiture? I wrote so many editorials online. Naka-research yun lahat. Everything that I post online is publicly, verifiable information. You can check it. Kaso lang, I editorialize it in order for me to tell people kung ano talaga yung opinion ko sa issue na yan, ganyan. Wala kayong finiture. Pero when I talk about someone from Tingog Party List, bigla nyo akong finiture. Ano yan? Para manghingi ng pera sa funder na, hey, we will not cover this or we will give you a platform para atakihin ang taong ito, give me this fund. Ganyan ba, Sunstar?
Yan ba ang gusto ninyong mangyari? Well, wag na kayong mag-attempt. Kasi to begin with, yung reach ko sa social media, kahit kahit yung lahat ng engagement ninyo, i-add nyo pa yan lahat, hindi yan nakaka-half sa engagement ko. For the past 90 days, I have 514 million reach. And I have 130 million engagements. Hindi nyo yan kaya ma-achieve. Because instead of being fair, you guys have become partisan. Dapat sana, Sunstar kayo news site kayo dapat sana non-partisan kayo. But most of your people are anti-Duterte. And that's exactly the reason why you guys don't know how to frame and angle your news, your reports, because no matter what you do, you cannot twist the truth. And the truth is something that you guys are so allergic about to the point that you are trying to twist the narrative para lang ma-maintain yung mga funders ninyo. Why? Bakit? Pag wala kayong mga anti-Duterte sentiments or reports dyan, hindi kayo magkakaroon ng funder. Diba? Tama, diba, Sunstar? So kayong mga journalist dyan, yung mga putang ina kayo, kung talaga kayong matalino, mag-research kayo, okay? Huwag yung i-feature. Di ba sinasabi niyo fake news peddler ako? Di ba sinasabi niyo na the vloggers and bloggers who are Duterte aligned are fake news peddlers, pogo paid, and drug syndicate paid people? Di ba yan yung arguments ng mainstream media? And you're part of the mainstream media. Pero bakit niyo ako fini-feature when I talk about someone from the Tingog party list? Kasi napahiya ang party list, di ba? Napahiya ang party list because they are still hiring someone na sobrang madumi yung background. Someone who is very abusive, someone who is a giant bully, and someone who thinks highly of herself. And hindi pa tinatanggal ng Tingog party list because nga may 5 digits monthly yang someone na yan. From Dambuhalang Sanggol. Unfair Unfair. Ano yan? Nakikiride kayo sa issue? Sa mga pinopost ko online para magkakaroon kayo ng engagement? Akala ko ba established news site kayo? So bakit nyo fini-feature ang fake news peddler na vlogger ko, no? At tinatawag nyo pa akong self-proclaimed political commentator, putang ina ninyo. Di ko maalala na nag-proclaim ako na I'm a political commentator. I'm just an ordinary dissenter. I'm just an ordinary citizen. And just like many of us here, I am free to air my opinions or my sentiments online. Pero, because I talk about someone from Tingog party list, you featured me and called me self-proclaimed political commentator. That's PR attempt You are no longer, you are no longer doing real journalism. You are doing PR. And Sunstar, PR worker ako. Okay? I used to work as a PR. So alam ko ang mga ganap na mga ganyan. So kayong mga journalist dyan, learn to research and learn to write better. If you can't write better, then utilize AI. There's nothing wrong when you utilize AI, but just don't make it appear na the AI is doing everything for you. Get your facts straight. Have AI improve your write-ups para naman better pakinggan. Kasi sa nakikita ko, puro na lang kayo attack sa mga Duterte. Wala na mga substantial report na ginagawa ninyo. Puro na lang pang-aatake sa mga Duterte. Nakakahiya, no? Tapos, pag maka-akbaya kayo, para kayong mga God na you have the monopoly of truth, that we should believe all of you because nga, you guys are part of the mainstream media and ako, ay nasa social media lang nag-iingay. Self-proclaimed lang political commentator. But you know what? I can write better than all of your writers. Yes. One of my work as well is a copywriter, copy reader. Kaya nyo yan? Of course, hindi, di ba? Mga minimum wage earner. Charot. Ganyan.
So guys, yan lang yung chika. So malapit na 1 a.m. Dapat natulog na kayo. So, yun yung story ni Baby Gasol. Ano lang, random lang to eh. Hindi ako nag-prepare talaga for this. Kasi wala, I just had dinner with my friends. Tapos kanina when I read the anong tawag diyan? When I read the medical legal, so na-shock ako na grabe pala, grabe ang level of bugbugan. Imagine for a bonsai like that, for a person whose height is like this lang, kaya niyang bugbugin ang isang malaking lalaki, isang malaking tao. That's scary. That's a trademark of a bully, a crazy person, ganyan. So yun lang. So, ano ba? Nawalan na ako ng topic. So guys, ito na. Magbabasa ako ng mga comments ninyo ha. Ano ba yan? MCQ ang exam ugma. Yes, taod rin magpa-exam na pud ko. Basing maghatag na pud kog premyo kung kinsay maka-perfect sa akong exam. Basin gina-operate mo sa mainstream media kay si Alvin pud lagi gina-cover kalit. Yes, because ganito yun guys. Ang the group of people who are covering the Duterte family are the vloggers and bloggers na mga pro-Duterte aligned. Sa mainstream media, hawak na yan ng admin, hawak na yan ni Romualdez, ganyan. So the narratives mostly are pro-admin, pro-Romualdez, pro-Marcos, ganyan, and anti-Duterte. And anti-Duterte. So ganyan yung narrative ng mainstream media. So, ang inaasahan na lang na Duterte family ngayon ay yung mga vloggers and bloggers because, for example, sa mga ganap sa The Hague, di ba? Mga ordinary Filipino citizens lang yun nandun eh. Kung nagka-cover, nag-a-ask, nagtatanong, ganyan. So, sila yun. And because of the existence of these bloggers and vloggers, na-amplify yung message ng Duterte family. So ngayon, they are targeting the vloggers and bloggers. So it's part of their grand plan to silence to stifle dissent. Yan yung yan yung part ng grand plan nila. So ang nangyayari dyan is they are targeting the vloggers and bloggers now. They are highlighting them sa mga news sites nila, 'di ba? For example, si yung TV GMA ba yun or Net25 na kina-cover nila si Harry Roque, even the Humba thing, they are covering it because that's their way to malign the reputation of the Duterte supporters. Yan yung way nila. So kaya nga, during the 19th Congress, they created the TRICOM and all of the people na in-invite nila, mostly ay mga pro-Duterte aligned vloggers and bloggers because they are the target. The moment na wala ng pro-Duterte aligned vloggers and bloggers dahil takot na sila in airing their sentiments, opinions, and even news reports online, wala nang mag-a-amplify sa message ng mga Dutertes. Kaya target ang mga vloggers. Kaya nga, na-shock ako ngayon na of all the things I've done on social media, of all my write-ups na well-researched write-ups naman yun, hindi finiture ng Sunstar. Finiture lang nila yung, medyo controversial na pinost ko kanina na kung saan I involve someone from Tingog Party List. Hindi naman halata. Di ba? Hindi naman obvious yung ginagawa nila. Well, ganyan talaga basta walang mga engagements. So, hindi bumaba ng 1,000 yung viewers natin kanina umabot pa ng 2.7 ata. Thank you guys for tuning in. Actually, I really appreciate you guys na you sleep late just because of this chismis. And actually guys, I'm not pertaining to anyone here ha. Just to clarify, Baby Gasol, Piloto Mananggete, Dambuhalang Sanggol, Kaharian ng Wawaw, ano yun, those are fictional characters lang. They don't really exist in the real world. So I'm not pertaining to anyone here. So if you are thinking of someone na, this maybe Tio is pertaining to this person, then that's how you decode the information that I'm saying here. But that's not what I meant. Okay? That's what I'm pertaining to. So, okay.
So, Bini Gasol daw. Dapat pala Bini Gasol yun, no? Para, salamin. Ganyan. Ito si Doc. Okay. So, dali lang. Mag-shoutout muna ako sa mga nag-send ng stars, ha? Kasi na-appreciate ko talaga yung mga nag-send ng stars. So, of course, first, thank you so much, Doc Miguel Baker. To my friend, Sen Alterado. Chiki Butchwald. To my BFF, Rosie Sheena Arellano, Ryan Serrano, Raquel Olandesca, Marie Marau, On Jem Siram, Ann Fernandez, Lovely, Jin Digal, naigo ko sa gasol, sir, Nen Limog Stanislao, John Vian Bauya Morsha, si Doc Morsha, Ajik Head Sampareño Stanyo, sino pa ba? Si Nen Limog, si Rose Mandy, Adventures ni Del, yon. Sino pa ba? Maraming salamat sa mga stars ninyo, guys. Na-appreciate ko yung level of support na pinapakita ninyo sa akin. And matulog na daw kayo, sabi ni Gilbert Enriquez. Gamay yun ang sweldo sa media, I should know. I know! Okay ha? Ako, guys, I'm a student journalist and na-train kasi ako ng mga taga-Rappler before. Kasi EIC ako, elementary and high school, associate editor ako sa college, and naging student journalist din ako sa college. So, nag-join ako ng mga CBIA, yung mga congressional blah blah blah, yung mga trainings for journalists, and I even, anong tawag dyan? I joined the elimination round ng ABS-CBN newscasting. Natalo lang ako kasi nag-flip talaga yung tang when it comes to Filipino. So, dun bumaba yung scores ko. So, hindi ako nag-represent ng school. Pero part ako ng runner-up. Runner-up ako sa university-wide competition. But I did not represent the school sa region-wide na ABS-CBN newscasting, unfortunately. So, alam ko talaga ang media. And now, and yung profession, kasi I'm a teacher by profession, I taught for 1 year in the academe, in a university, and then I transferred to an academy somewhere in Bukidnon, and then I taught English and journalism. So, I know how journalists work, I know how they angle, frame information, I know how to write editorials, I know how to write features and everything. I even trained sa photojournalism, so yung mga rule of thirds and everything, alam ko yan. When it comes to layouting, kasi nga medyo ako alam ko, before ang gamit pa namin si InDesign, yan yung mga ginagamit pa namin before eh. Pero ngayon marami na sila, so may, anong tawag dyan? Basta marami na silang may editing, ngayon, apps para sa ganyan. I also trained broadcasters. Tapos naging regional trainer din ako sa editorial writing English sa Region 10. So, yun. Yan yung background ko, guys. So, alam ko kung paano maglaro ang mga journalist. And maliit talaga yung mga sahod nila. And may mga kilala pa akong mga journalist, guys, na especially sa mga radio, okay? Kasi ang target kasi ng radio is the mass. Nasa mass media yan sila, ay mga masa. Yan yung target nila. Because of course, yung sa radio naman, yung frequency nila is nare-reach nila yung mga far-flung places. Kaya nga famous yung mga radio announcers, even if people don't really see their faces. Kung maganda ba sila, pangit, mataba, or scrawny, bony, whatever, ganyan. So, ganyan, guys. So, tumatanggap yan sila ng bayad. And there was one time actually, guys, when the house of my kuya got raided, nagdala sila ng journalist. And instead of covering the entire situation, ang ginawa ng journalist, nanood lang siya doon. So, that journalist can really twist the narrative depending kung magkano yung bigay sa kanya. Because if hindi ko na video at that time, guys, yung hinaras yung kuya ko, yung hinaras ang mga kids niya, and nagplan sila ng drugs, kung hindi ko na maybe kulong na sana ang kuya ko ngayon. But the evidence of the prosecution is so weak. Kaya nga natalo namin. Out of 5 cases filed against my brother, all of those are dismissed. So ganyan. And ang ginawa namin, one of the pieces of evidence that we've shown is actually the video. Yung start from the very beginning, unedited, raw video, ganyan. So at least ako, I'm not a journalist by profession really, but I'm doing real journalism. I don't know with the other journalists. They call themselves journalists, but they only work when the fund is right or when the pay is right, ganyan. So that questions their character, and it doesn't concern my character. It questions their character.
Ana pa sabi ni Pudi Rice, imong gisulti is 2024. Kano sa medyo nahitabo 2024 or 2025? Pudi Rice, as I mentioned, I'm not pertaining to anyone here. This is just a fictional shit. So, if ano tawag dyan? If you're thinking of someone while I'm saying this story, then that's up to you. That's how you decode the information. But as I mentioned, fiction lang to lahat nito. Nag-prepare na siya pa Thailand, naapunto siya na siya, see you in court daw, maybe pasabot niya about sa anak na issue. Noon pa ako sinasabihan niya ng na see you in court man 6, daw. Grabe, ang daming comments Oh, thank you sa mga star senders. Pero, okay kayo ng CEO. Di ba nag-away man din sila ng Baby Gasol? Yeah. Ang CEO, wala talaga kami. Because I understand na the only reason why nakikialam yung CEO, because they're still friends at that time. And alam nyo naman, yung magka-level na yung wavelength, kung magka-wavelength lang yung mga utak nila, di ba? Kahit hindi mo kaaway ang tao, aawayan mo yan because you friends sila, ganyan. Inday Keray, shout out from Kuwait. Oh, shout out ko din pala si Inday Mori. Thank you, Inday, for everything. Nanood din pala si Doc Marnie. Hello, Doc. Thank you for everything, Doc. Hindi ko na ma-move yung forehead ko because of Luxmed Aesthetic and Wellness Clinic. So, guys, mag-visit na kayo sa Luxmed. Ano pa? Sabi ni GMA Cordova, message for Baby Gasol please, makalagot rabag mata na siya maligno kay murag gina Jerjer sigig surot. Ay. Sige pa. Daming message, comments. Binabasa ko yung mga lang. Shout out as well to my boards, Kevin Castaños. To my friend Mitch, na mas nauna pa silang na-update kasi sinend ko sa kanila actually yung medical legal. To prove that I am not peddling fake news here, I am telling you the truth and nothing but the truth. Charot lang. Naghiwalay na ba si Lovey and si Baby Gasol? Technically, hindi pa. Kasi wala by paper kasal talaga sila. So pero ngayon, it's been a month na the guy left and ayaw niya ng umuwi kasi nga na-trauma siya sa ginagawa ni Baby Gasol. Nag-expire na daw ang lumay. Sabi ni Kim Ranel. Okay. Ano pa here? Shout out to Edgar Concha Jr. Hello, Sir Tio daw. Oh my goodness. Hi, Sir Edgar Concha. Why are you here? Why are you listening to my story about Baby Gasol and Piloto Mananggete? Guys, kilala niyo si Edgar Concha? Nandito siya, nanonood siya sa live. Sandali lang. I can't. Sabi ni Doc Morsha, unya mo deny pa gyud si Baby Gasol sa iyahang kagaga. Actually, thank you Lilian Andres for the 100 stars. Guys, nanood si Edgar Concha, si Ed Concha for short. Nanood siya, guys. Baka may gusto kang sasabihin dito, Ed. Oh, thank you, J. MacLeod. Miss you. Guys, why are you mentioning Edgar Concha? Sino siya? Guys, Ed is here! Oh my goodness! I can't believe this is happening! Oh my God! Sandali lang. Hubog daw si Ed. Hala.
Hala. Fairy tale lang po ito. So sabi ni Ed, fairy tale lang po ito. Yes, yan yung sinasabi ko. I'm not pertaining to anyone here. Baby Gasol is just a fictional character. And maybe may mga stories siguro na nakaka-relate yung ibang tao. Pero yun, fictional lang yun si Baby Gasol. Ang lahat ng sinasabi ko is just a fairy tale. Hoy, sandali. Nandito talaga si Sir Ed. Thank you, Ellen Flynn, for the 100 stars. Sino ba? Hala. So guys, nandito si Edgar talaga, si Ed Concha. Nakikinig at nanonood siya. OMG. Hala, kanina pa daw siya nanonood. Okay. Okay guys, kung ano pa ba? Dami niyong comment, hindi ko masundan. Ang bilis, I like you even more, Tio. Oh, thank you. Hala, true daw. Sabi ni Edgar Concha Jr., true, louder. Hala. Hala ka. Jesus na this, guys. Jesus na this. Anong true? Sir Edgar, anong true? True and louder daw. Sabi ni Ed, true and louder daw. See you soon in Davao. Oh my God, I can host you. If you want. Sir Ed, may nag-comment here, Nova May Dumlao. Sir Ed, pakitaan daw mas imong black eye, please. Naging member pala siya. Hoy, hindi yun si Ed, ha? Si yun, si piloto Mananggete. Piloto ng Lubi. Piloto ng Niyog. So yun. Who is Edgar? Sabi ni Althea Kudan. Magbasa nga ng comment section, Althea Kudan. Sabi ni Kate Lee, sabi ko dati, sa lahat ng ginagawa ni Baby Gasol sa tanang tao, magabaan na siya ni abot na dyan ng iyang gaba. At yan yung paglayas ni Lave sa iya. Paspasan yung catch up, no? Actually, fiction nga lang, fairy tale lang ang lahat ng ito. What's the moral of the story? Do not marry a crazy person. Yun lang. Sabi ni Inday Mori, tanan nga naspluk. Naspluk di ay? Tama ba? Fairy tale lang to eh. Fiction lang tayo. Napa-research tuloy ako. Sige guys, if gusto nyo makilala kung sino si Edgar Concha Jr. or si Ed Concha Jr. na nandito, nanonood ng live ko, ang nagsasabing true daw lahat ng pinagsasabi ko and fairy tale lang daw sa buhay, ganyan. So yun na yun. I-research nyo na lang kung ano yung link niya. Ganda ng lighting ko dito guys, no? Ayaw sa pag-end live, palihog lang. Sige, baka may sasabihin pa si Sir Ed. 1 AM pa naman. Sorry, natawa ako sa mga comments, guys. Ito pa kasi. Ito si Baby Gasol. She accused me na drug addict daw ako. Sometime in 2023 ata or 2022 if I'm not mistaken sa time. So nagpa-drug test ako. Sinabi niya baliw daw ako. So nagpa-psych test ako. So siya until na wala siyang naipakitang drug test and psych test.
Mm, if you want to know more about the fairy tale daw, puntahan nyo daw yung account ni Inday Mori. Gasinaw kay mo agtangday. Wala, natural yan. Wala yung wala yung Botox ha. Nag-watch pa po si Sir Sen Alterado. Akong gift, sir. Snabya kay ka sa ako ah. Charot. Merese, merese, merese. Okay. Wala na ata si Ed. Guys, ito pa. Wala akong jowa. I'm 29 years old na and wala akong jowa. Sa mga nanonood dyan, baka gusto nyo ng palaaway sa social media. At least, di ba? So, according to Edgar Concha Jr., bukas sir, pag may tea pa tayo, di tayo mauubusan ng tea. Hala, I'm so excited. I'm so excited for the tea to spill. So, spill the tea tomorrow, Ed. Ewan, nagkakatawa ko. According to Jessa Basa, sabi niya, wa jud ko ka-gets, unsa da ini nga issue, bisig pa maligya, kinsa man na si Baby Gasol. Makakuha og visa with letter of guarantee? Hindi nga. Ay. Spill the coffee and tea daw. Hindi lang daw ang tea, pati the coffee daw and everything. Pag live ugma, ala oy, grabe po ni si Ma'am Anyang oy, nga require naman ko mag-live. Ay, tanaw lang nato tomorrow. If I have time, I'll go live. Fairy tale ni Baby Gasol kay feeling niya raman tumurag prinsesa nga gisilbihan ni Love. Monster di ang bruha. Yes. Monster pala guys, monster. Ano pa ba? Kuyawan, supportive kay si Love. Guys, nag-live lang ko ha. Sa baba. Nag-live lang ko because I'm bored. You know what? I'm alone again tonight. So nagpaparinig ako. Baka pwede niyo akong puntahan. I'm alone tonight. Charot. Gagamitin naman to against me ng mga enemies of the state. Nag-post ba ya si ate girl ay, ano sabi niya, Mark Vincent? Wow, from Cabuyao, Laguna. Hello, Jason. This is also the reason why nagtatagalog ako kahit nahihirapan talaga ako mag-translate because yung mga viewers ko hindi lang sa Mindanao and Visayas, kundi pati sa Luzon. So for fairness naman, para maintindihan nila yung context ng pinagsasabi ko dito, nagtatagalog ako. And I don't also want to speak in English like in the entire live kasi nauuihan din ako minsan. And sometimes din, I run out of English word. So, di ba, mas nakakahiya yun. Unsaan pagkamra sa noun? Ano siya? Huy. Sir, tanaw sa black eye. Sir Ed, if you're still watching, pwede i-blurry ko. Charas, chika lang. Pwede i-blurry ko mga dito. Chika lang. Kusog manumbag ang gasol, day. Oh wow, shout out to my friend from Minnesota, si Sunshine Australia. Hi Shine. So happy for you there.
Ano pa? Saksak. Guys, sige na guys. I think it's time to tulog na. Grabe naman kayo magmarites. Hindi bumaba sa 500 yung viewers ko talaga ha. Nasa 700 pa tayo ngayon. Kanina umabot tayo ng almost 3,000 viewers. Kayo talaga invested kayo kapag chismis ha. Pero about national issue, hindi na kayo masyadong invested. Charot lang, chika lang. Anyway, I appreciate the continued support guys that you are showing me. Kahit minsan I know na naiirita kayo sa akin dahil yan naman talaga ang goal ko to irita everyone around me. Buksidor dyan din si Vinny Gasol bagay sa iyang wingkido. Hallelujah. Sige na guys, oy. I have other things to do pa before I sleep. You know the drill, right? So, again, thank you sa mga nag-send ng stars, sa mga na-mention ko kanina, and to every one of you guys who are still tuning in until now. Thank you. I truly appreciate that you guys spend a little bit of your time tonight just to listen to my fiction, to my fairy tale about Baby Gasol and, the Piloto Mananggiti. So if you guys think that I am pertaining to anyone here, I'm not pertaining to anyone. Everyone I mentioned was, part of that fairy tale I created earlier while I was eating with my friends. So this is a fairy tale about Baby Gasol. So this is the story of Baby Gasol. So until next time guys, maraming salamat po sa inyong di ba? Pakikinig, panonood. Thank you guys for watching and for listening. So again, I truly appreciate your time. Till next time, okay? I love you all and God bless you all. Bye-bye.